Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Hebreo Kapitulo 4 at nais ko pong basahin ang buong kapitulo sapagkat ang kapitulo ito ay tungkol sa Sabbath Day or Lord's Day sa ating kapanahunan. Hebrews chapter 4, nagsisimula po sa verse 1. Kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo ay hindi makaabot doon. Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangaral na narinig nila sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Sapagkat tayong sumampalataya ay pumapasok sa kapahingahan niyon. Gaya na sinabi ng Diyos, gaya ng aking isinumpa sa aking pagkagalit, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Bagaman ang mga gawa nila o niya mula nang itatag ang sanlibutan ay natapos na. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Siya ay muling nagtakda ng isang araw, gayon na pagkatapos ng ilang panahon, ay sinabi sa pamagitan ni David, gaya ng sinabi noong una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue or ni Jesus ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya't magsikap kayong pumasok sa kapahingahan niyoon upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinakahiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso, at walang nilalang na nakakubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 38 ng Heidelberg Catechism. Pinag-aaralan natin ang 10 utos at tayo po ngayon ay nasa ika-4 ng kautusan ng Diyos. At ang pamagat ng ating paksa ay the 4th commandment for His covenant people. Ang 10 utos ay ibinigay ng Diyos tulad na isinasaad sa Lumang Tipan nang sila ay iligtas ng Diyos
mula sa pagkakaalipin doon sa Ehipto. Sila ay nakatawid ng dagat na pula at matapos na sila'y makatawid ay ibinalik sa dati ang dagat na pula sapagkat nung sila'y nanganganib sa kamay ng mga Ehipsyo, binuksan ng Diyos ang dagat na pula at doon ay sila'y nakatawid. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat iyon ay larawan na kung papaano na ang mga mananampalataya ay inilipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Sila'y pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Mula sa kadiliman, nabuksan ang hagdan patungo sa kaliwanagan. At yun ang makikita natin sa buhay ni Jacob. Na si Jacob ay nanaginip at nakita niya sa pangitain ang isang hagdan patungo sa kalwalhatian. At yun ang siyang tinutukoy ng banal na kasulatan na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng laya at binubuksan niya ang anumang bagay na hadlang tulad ng dagat na pula. Yun ay naroon sa damong silanganan. Talagang nabuksan at milyong-milyong tao na kanyang bayan ang siyang tumawid. At pagkatapos na makatawid, ay ito'y kanyang isinara at bumalik sa kaayusan ang dagat na pula. At sila ay naglalakbay at dumating sila sa bundok ng Sinai. Ang 10 kautusan ay ibinigay para sa kanyang bayan sapagkat ang Diyos ay nakipagtipan. Ang tipan ng Diyos ay laging sinasariwa niya sa bawat henerasyon. Halimbawa, sa buhay ni Noah, sinariwa niya ang covenant. Ganyan din sa buhay ni Abraham. Ganyan din sa buhay ng mga mananampalataya. Ganyan din sa buhay ni David. At maging sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay sinariwa niya ang tipan para sa kanyang bayan. Sinabi niya ito kay Maria Magdalena na kasalukuyang doon ay kanyang hinahanap ang katawan ng Panginoon sapagkat nakita nila nang ilibing nila ang Panginoon naroon pero nabuksan ang bato na nakatakip doon sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pagkakita ay sinabi ng Panginoon, pumayo pa, sabihin mo sa aking mga kapatid, ako'y tutungo, ako'y aalis, at ako'y dadako sa aking Diyos na inyong Diyos, sa aking Ama na inyong Ama. Ang ibig sabihin ay ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay ating Diyos. Ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay ating Ama. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung kayo'y may mga pangailangan, kayo'y manalangin sa Ama. Sapagkat siya ang ating Diyos, siya ang ating Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At naibigay ang 10 utos. At tayo ngayon ay nasa ika-4 na kautusan. Ano ang ika-4 na kautusan na binabanggit sa banal na kasulatan? Yan ay makikita natin sa ating church bulletin. Ang sabi sa ika-4 na kautusan, alalahanin mo ang araw ng Sabat at panatilihin itong banal. 6 na araw kang magtatrabaho at gagawa ng lahat ng iyong gawain,
Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ni ang alipin mong lalaki o babae, ni ang iyong mga hayop, ni ang mga taga-ibang bayang nasa lugar na nasasakupan mo. Sapagkat 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang mga langit at lupa, ang dagat at lahat ng mga ito, ngunit na mahinga siya sa ikapitong araw, kaya pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ito po ay nasa lumang salin ng banal na kasulatan. Mula sa English, isinalin ito at ito ang pinakalumang salin sapagkat maraming sakop ang nakita natin dito. At dahil dito, dumating tayo doon sa tanong bilang 103. Ano ba ang hinihingi ng Diyos sa ika-4 na kautusan? Ang sagot dito, una, na ang ministry o pamahala ng Ebanghelyo at ang mga paaralan ay mapanatili. At ako, lalo na sa Sabat, ang araw ng pamamahinga, ay matyagang dadalo sa Iglesia ng Diyos upang pakinggan ang kanyang salita, tanggapin ang mga sakramento, hayagang tumawag sa Panginoon at tumulong para sa ikaginhawa ng mahirap at pagiging Kristiyano. Ang pangalawa, na sa lahat ng araw ng aking buhay, ako ay mamamahinga sa masasamang gawain. At isuko ko ang aking sarili sa Panginoon at gumawa sa pamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa akin. At sa ganyang simula sa buhay na ito, at sa gaya simula sa buhay na ito, ang walang hanggang Sabat. So yan po ang siyang ating tatalakayin ngayong umaga. Mga minamahal, ang Diyos ang siyang nagtakda. At itinalaga niya ang isang araw. At sa lumang tipan ay nabanggit na ang Diyos ay namahinga sa ikapitong araw matapos niya ang kanyang gawain ng paglikha. O kaya nga nais ng Diyos na ipahayag din sa kanyang bayan na kailangan din matuto sa pamamahinga. Dito ay inutos ng Panginoon ang pamamahinga ng isang araw. Sabi ng Panginoon ay 6 na araw kang magtatrabaho. Ibig sabihin, para sa ating kapanahunan, from Monday to Saturday ay pwede tayong magtrabaho. At gagawin, sabi dito, 6 na araw kang magtatrabaho at gagawa ng lahat ng iyong gawain. So, ibig sabihin, kung sa iyong schedule, ay i-schedule mo ang lahat ng iyong trabaho mula Monday up to Saturday. Doon mo i-schedule ang lahat ng iyong gawain. At pagkatapos, yung susunod na araw ay mamamahinga ka. At yun ang tinutukoy sa lumang tipan na dito'y isinasaad ang pagpapasakop sa Panginoon. Tayo ay kanyang nilalang. Tayo ay kanyang bayan. Tayo ay kanyang kinahabagan. Tayo ay kanyang inibig. At ang pag-ibig niya sa atin ay walang hanggan at hindi nagbabago sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay matapat. At tayo bilang nilalang niya, siya ang may gawa sa atin at tayo ang pinakamahusay na gawa ng Panginoon. Kaya kailangan matuto tayong pasakop
sa Kanya. Sapagkat sa binasa natin sa Hebreo ay merong panganib na sinabi ang Panginoon tungkol sa hindi sumusunod sa Kanyang mga salita. Ang tungkol sa pagpasok sa kapahingahan. Dito mga minamahal ay nais ng Panginoon na talagang makapasok ang bawat mananampalataya sa kapahingahan. Sapagkat hindi kaya, kung titingnan natin, hindi kaya ng ating katawan ang tuloy-tuloy na trabaho. At ito ay napatunayan na ng mga may-ari ng kumpanya. Nagkaroon sila ng experiment na tuloy-tuloy ang trabaho. Nakita nila sa pisikal na habang tuloy-tuloy ang kanilang pagtatrabaho, ang production ng kanilang kumpanya ay humihina. Bakit? Sapagkat hindi kaya ng pisikal na katawan ang tuloy-tuloy na trabaho. Kinakailangan ay laging namamahina. Walang iniwan sa bukid. Dito sa bukid ay tinutukoy ng Panginoon. Meron tinatawag na pagsasaka. 6 na taong pagsasaka. Pero yung ikapito na pagsasaka, ang pinagbabawal ng Panginoon, kailangan may kapahingahan din. So, inutos ng Panginoon ng bagay na hindi pwede na tuloy-tuloy. Sapagkat una-una, ang ating katawan ay may hangganan. Kinakailangan marirefresh. Araw-araw, katunayan, ang ating katawan kailangan nagpapahinga. Sa social media, ang dami sinasabi, pag hindi ka natulog, pag hindi ka nagpahinga, ito ang mga bagay na sakit na dadating sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ang dami. Pag hindi ka nagpahinga. So, ano sabi? Kailangan mo ng tulong para meron kang halusugan sa iyong katawan. Yun ay everyday. Pero sa buhay ng isang mananampalataya, ganun din. Katunayan, ang sabi ng Panginoon ay, sabi dito, sa araw na ito, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ni ang alipin mo. Una, sabi niya, ikaw ay huwag gagawa. So yung haligi ng tahanan, huwag gagawa sa araw ng Sabat. Ni ang alipin mong lalaki, ang iyong pati ang babae, pati mga hayop, ay huwag gagawa. At hindi lamang yun, pati yung mga bisita mo. Yung mga dayuhan, sabi dito, mga dayuhan mga dayuhan na taga-ibang bayan na nasa lugar na nasasakupan mo. Ibig sabihin, kahit na pag may bisita ka, okay, isama mo rin sa pananambahan. Yan ang utos ng Panginoon. So, hindi lamang buong sampahayan, pati alipin, pati hayop, pati bisita. Kaya pag may bisita, ang katwiran ng mga mananampalataya, hindi kami makakadalo kasi may mga bisita kami. Hindi naman yun ang utos ng Panginoon. Utos ng Panginoon, kasama yun sa pananambahan. Ikaw ang masusunod, hindi sila. Okay? So, yun ang tinutukoy dito na sinasabi sa banal na kasulatan. Sapagkat utos ng Panginoon na ang ibig sabihin ng Sabat ay rest day from all labors. Kapahingahan sa lahat ng trabaho. Yan ang sinasabi dito. Ang Diyos ang siyang nagtatag. Inordain niya para sa ating pisikal at spiritual
na benepisyo. Ito ay para sa ating katawan. May pahinga ang ating katawan at gayon din ang ating kaluluwa na may pahinga ito sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos, simula nang ito ay kanyang itakdak, ay ginawa niya itong banal. Binanal niya ito, maliwanag sa banal na kasulatan, binanal niya ito. At dinukod niya ang araw na ito. At yun ay Sabat. Kaya ang Sabat ay para sa mga mananampalataya, mga nagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, siguro tatanong natin ay, bakit ngayon ay naging Sunday? In the Old Testament ay ito'y Sabat, ibig sabihin ikapitong araw. No? Kapitong araw. So, Sabado, Sunday hanggang Friday, yun to ang 6 days sa Old Testament. Pero ngayon, binago ng Diyos at ang mga apostol ay sumunod sa pagbabago. Sapagkat ang dahilan nito, ang Panginoong Jesucristo ay nagbangon mula sa mga patay. He was resurrected on the first day of the week. At yun ay Sunday. Sunday ang unang araw, hindi Monday. Sunday ang unang araw. At ang Sunday, ito ang Christian Sabbath na tinutukoy sa banal na kasulatan. Or, para sa atin, bilang mga report, ito ang Lord's Day na tinutukoy ng banal na kasulatan. At ito ang kapahingahan ng mga mananampalataya. So, Sunday, tingnan natin ang kalendaryo natin. Diba, Sunday ay red. Ibig sabihin, ito ay araw na itinakda ng Diyos ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ay ibinago ng Diyos mula sa mga patay. At tayo rin ay ibinangon ng Diyos, kasama tayong ibinangon mula sa kamatayan. Sapagkat ang lahat ng tao ay patay. Wala silang buhay. Patay sila, nasa kadiliman sila. Puno-puno sila ng miserableng buhay at sumpa at kamatayan. Pero ang mga mananampalataya ay binangon ng Panginoon. Ibinangon sila mula sa kadiliman tungo sa kalwalatian at sila ay merong bagong buhay. Meron silang eternal life. Ang nananahan sa atin, eternal life, na hindi na tayo mamamatay kailanman. Yan ay hindi nakikita ng marami at hindi rin natin nakikita sa buhay ng isang mananampalataya. Ang nakikita natin ay yung original na paningin sapagkat yung ating katawan ay hindi napapago. Yan pa rin. Katunayan, pasama ng pasama yung ating katawan. Pero sa loob ng nahabang panahon, pag hindi natin nakita ang mahal natin sa buhay, mas matanda pa sila kaysa atin. Maraming kulubot. At maraming pagbabago. Yan ay ayon sa katawan. Pero yung spiritual natin ay nasabi sa banal na sulatan ay tayo'y lumalakas ng lumalakas. From glory to glory ay nagbabago tayo. Ang kalwalatian ay patuloy na nadadagdagan sa ating buhay bilang mananampalataya sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, dito tinutukoy, mga minamahal, na ang Lord's Day, itong araw na ito, Sunday, ay para sa Panginoon. Sa Old Testament, talagang ipinangiling nila ang Sabat. Kasi sa Exodo, Kapitulo 16, talatang 23,
ay sinabi ng Panginoon sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na magpapahinga, banal na Sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo yung pakukuluan at lahat ng labis ay itago ninyo, yon ay ititira hanggang sa kinabukasan. Ibig sabihin, sa Old Testament, habang nagta-travel, naglalakbay ang mga Israelitas mula sa Egypt tungo sa pangakong lupa, ang Diyos ang nagsusupply, nagbibigay ng kanilang kakainin araw-araw. So, mula Sunday, sapagkat Old Testament mula Sunday hanggang Friday, ang mana ay ipinagkakalob sa kanila. Araw-araw. Kaya Sunday to Friday. Tapos, kailangan ay kanilang itong kukunin doon sa itinakdang lugar na doon masusumpungan ang mana. Sapagkat pag sumikat ang araw, yung mana natutunaw dahil sa init. Kaya yung mga tamad, hindi nakakakuha ng mana. Kasi tamad tanghali na kung gumising. So, wala na. So, yun ang ginawa. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, pagdating ng Friday, ito ang sabi dito, ay sila'y kukuha ng doble. Bakit doble? Para sa araw ng Friday at sa araw ng Sabat. Ito yung sinasabi dito sa Exodus chapter 16, verse 23. Nasabi dito, lulutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo yung pakukuluan. At lahat ng labis ay itatago para itira sa kinabukasan. Kasi pagdating ng Sabat, talagang walang trabaho. Luto na ang kanilang kakainin. Pero sa karaniwang araw, from Sunday to Friday, kailangan ang kukunin lamang nilang mana ay yung eksakto hanggang gabi. Kailangan uubusin. Kaya huwag kang kukuha ng sobra. Sapagkat pag kumuha ka ng sobra, kasalanan. May mga tao na matitigas ang ulo, kumuha ng marami. Di kinabukasan, nung nakita nila yung kanilang itinira, inuukod na. Ganon makapangyarihan ang Panginoon. Pag sinabi niya, hindi niya maaaring kainin niya sa kinabukasan. Yun ay from Sunday to Friday. Pero yung kinuha nila ng Friday, tinulutuin nila, doble ang kuha nila at tinuluto para kinabukasan ng Sabat, meron silang kakainin. Ganong kapangyarihan ang Panginoon pagdating sa pangingiling ng Sabat. So ano ang ninanais ng Panginoon? Ang sabi niya sa Leviticus chapter 23 verse 3, 6 na araw na gagawin ang mga gawain. Subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong paninirahan. Kaya na dito sa Hebreo ay nakita natin na mayroong 4 na bagay na tinukol ang Panginoon tungkol sa Sabat. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay makapasok ang mga mananampalataya sa kapahingahan. Kaya nga itong araw na ito ay kapahingahan ng ating katawan at kapahingahan sa Panginoon sapagkat pinakakain natin ang ating kaluluwa ng salita ng Panginoon.
Kaya ito ang magiging requirement ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Nais kong muling basahin ang nasa talatang 1, sapagkat sabi dito, kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo ay hindi makaabot doon, sapagkat dumating sa atin ang magandang balita. Yung magandang balita, yung pangaral ng Ebanghelyo, at ang Ebanghelyo ay ang Panginoong Jesucristo, na siya ang mabuting balita, siya ang tagapagligtas, siya ang Mesiya, siya ang nagliligtas, siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At magandang balita, gaya rin naman sa kanila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangaral na narinig nila, sapagkat hindi sila naging kalapit sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. So ang Ebanghelyo ay naipapangaral. Ngunit marami rin ang hindi nakikinig, kaya hindi sila nakikinabang sa mabuting balita. Pero ang mga mananampalataya ay nakikinig. Kaya nga, ang sabi dito, sa unang kapanahunan, ito ang tinatawag na Creation Sabbath. Ibig sabihin, nang ang Panginoon ay makatapos ng kanyang paglikha at paggawa, siya ay namahinga sa ikapitong araw, Sabbath. At ito ang kanyang panawagan, sabi dito, sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahan yun. Gaya na sinabi ng Diyos, gaya ng aking isinumpa sa aking pagkagalit. Sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan, bagaman ang mga gawa niya mula nang itatag ang sanglibutan ay natapos na. Sapagkat sa verse 4, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. So ninanais niya na ang mga mananampalataya ay kasama niya sa kapahingahan. At yun ang nais niya. Sapagkat ang kanyang bayan ay kanya, pag-aari niya. At nais niya na namamahina kasama niya ang kanyang bayan. Kahit hindi layo ng Panginoon na tayo ay magbigay ng buong puso sa mga bagay ng mga materyal. Ang kailangan ay tayo tumingin, sabi nga sa Colosas, tumingin tayo sa taas, na doon naroon ang Panginoong Jesucristo. Alam natin ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. 40 days siya na pakita. At pagkatapos ay siya umakyat sa langit. At sa kanyang pag-akyat sa langit, sabi sa Hebreo, siya ay umupo sa kanan ng Diyos na makapangyarihan. At siya ang namamahala ng lahat ng mga bagay. O kaya nga tayo bilang mga mananampalataya ay nakatuon, nakatingin doon sa kinalalagyan ng ating Panginoong Jesucristo sa langit. At yun ang ating hinihintay ng pagdating ng Panginoon. At sa buong henerasyon ay laging binabangkit ng Panginoon yung pamamahina. Ang sabi niya sa verse 5 at saka sa 6 dito sa Hebreo Kapitulo 4. At sa dawong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan, kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon, at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway.
So, ang Ebanghelyo ay patuloy na ipinapangaral. Pero may mga taong hindi pumapasok sa kapahingahan. Sabihin, hindi sila sumasang-ayon, ayaw nilang makinig. Kaya nagagalit ang Panginoon. Katunayan, sabi niya, hindi sila papasok sa aking kapahingahan o sa mga lumalabag. At yan ang sinabi sa kapanahonan yun. Pero sa ating panahon ngayon, itong araw na ito, pag sinabing araw, wala lang ng Panginoon ay nabuhay na maguli hanggang sa kanyang pagdating, ito ang tinutukoy na isang araw. Sapagkat ang sabi niya sa verse 7 hanggang verse 8, siya ay muling nagtakda ng isang araw ngayon. So mula noon, na ang Panginoon sa Kristo ay umakyat sa langit hanggang sa kanyang pagdating, ay tinutukoy na ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamagitan ni David, gaya na sinabi noong una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, sapagkat kung sila ay nabigyan ni Jesus or ni Josue, sa Tagalog ay Josue, pero kung sa Ingles, natitingnan natin is Jesus. Sapagkat yung Josue ay Hebrew word or Hebrew na pangalan na kung sa panahon natin ay Jesus. Ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng ito. So ito sa panahon natin ito ay ano ang nilalayo ng Panginoon? Bawat isa ay makapasok sa kapahingahan. Ang kapahingahan ito ay ang pananambahan sa Panginoon. Kaya ang Lord's Day ay pananambahan sa Panginoon. At sa pananambahan ito ay kinakailangan na ating sundin ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat sabi sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 1, alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa araw ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Ulitin ko alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa araw ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw. At ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na sa atin bilang mananampalataya ay patuloy natin gawin ang tayo'y pumasok sa kapahingahan. So ang kapahingahan ay pananambahan sa Kanya, sapagkat sa araw na ito ay tinakda ng Panginoon para sa Kanya. At tayo ay makapagpahinga. At bilang mga mananampalataya ay narito ang pangaral ng salita ng Diyos sa kalalago, ang pagtuturo, ang pag-awit sa Panginoon, ang pagkakaloob, ang fellowship sa isa't isa, at yung pananalangin natin sa isa't isa. Tunay na kailangan ito ng mga mananampalataya. Kaya nga, ang mga mananampalataya, ang nais ng Diyos ay sila'y pagpalain. Importante na bago mag-benediksyon, first benediction ay narito tayo. Sapagkat nais natin na ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay nasa atin. Katunayan, hindi nais ng Panginoon na tayo ay huli. Ayaw ng Panginoon na minsan message lang ang ating nadidinig.
Hindi, ang gusto ng Panginoon, from the beginning of the service, yung benediction ng pagpapala ng Panginoon ay sumatin hanggang sa matapos natin ang service, yung closing benediction na ang biyaya, ang saganong biyaya ng Panginoon, ang kapayapaan, ang pag-ibig niya ay sumaatin. At yun ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nais ng Panginoon, we have to spend time with Him. Tayo ay narito. Nagbibigay tayo ng panahon para sa Kanya. Hinahayaan natin na siya ay mangusap sa ating puso. Hinahayaan natin na siya magbigay ng direksyon sa ating puso. Hinahayaan natin na ang ating puso at kaisipan ay maliwalas. Pag sinabi natin maliwalas, walang mga suliranin. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Sabi nga ng Panginoon, ang kapayapaan ko ay iniiwan ko sa inyo. So pag nasa atin ang kapayapaan sa araw na ito, wala kayong alalahanin. I-set aside nyo yung mga bagay na anong kakainin nyo mamaya, anong gagawin nyo bukas. Hindi. Kapayapaan. Sapagkat sa Panginoon, lahat ng bagay ay pinagkakaloob niya sa atin. Katunayan, pag tayo ay naroon sa langit, wala naman kayong alalahanin. Magtatanim ba kayo sa langit? Hindi kayo magtatanim. Magbuburda ba kayo ng damit? Wala. Kanina, napag-aralan natin. Magandang lino, makintab, malinis ang inibig sa atin ng Panginoon at hindi ito magiging luma. Yan ay susuot natin magpakilanman sa Panginoon. At wala tayong alalahanin. Nasabihin nyo na kailangan natin ng tahanan. Hindi, sabi ng Panginoon, ako'y aakyat sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kayang-kayang ibahay tayo ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Kaharian niya yun. Siya ang may gawa. At makapangyarihan. At yung kaharian yun ay mananatili magpakailanman. Hindi maglilibahe, hindi mahuhupok, hindi masisira. Hindi katulad ng nakikita natin dito. Yung mga lindol, yung mga baha, yung mga tinangay ng tubig. Pero sa langit, matatag sapagkat ang pundasyon ay iba't ibang klase ng bato. Kaya kung babasahin natin ang banal na kasulatan, iba't ibang klaseng bato. Kaya matatag ang pundasyon na siyang makikita natin sa banal na kasulatan. Mahal na mahal, ang buhay natin ay buhay na walang hanggan. Yan ang nasa ating puso. Yan ang ating katayuan. Kaya ang itinuturo ng Panginoon ay isang walang hanggang kapayapaan tulad sa sinabi sa verse 9. Ito ang pinaka-final, ito ang pinaka-huli. Ang sabi niya, kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. So ang kapahingahan, ang Lord's Day, ang kapahingahan ito ay para sa bayan ng Diyos. Tayo ay narito. Kita niyo ang ibang tao, ayun, magulo sila sa kanilang pamumuhay. Punta sa mall, punta kung saan-saan, yun ang kanilang tinatakbo. Pero tayo namamahinga sa Panginoon. Ito ang tinutukoy sa verse 9. Ito'y para sa kanyang bayan, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya kailangan makita natin na ang Diyos ay nagpahinga sa kanyang mga gawa. At tayo rin, makita natin na pag tayo pumasok sa kapahingahan ng Panginoon, nakapahingahan din tayo sa mga gawa. Sapagkat doon sa langit,
kapahingahan. Wala tayong gagawin na itatay yung bahay noon. Wala tayong gagawin doon na hindi na natin kayang, hindi na tayo magtatanim, wala na tayong alalahanin sapagkat tayo ay lubusan, inampun, kinukop at bilang mga anak. Hindi ba ang mga anak? Ang ama sa karaniwang paumuhan, ang ama ang siya nagtatrabaho. Ang ina magluluto. Ang mga anak, tatawagin niya, mga anak! Kakain na tayo! O di pupunta sa hapag, kakain. Sa langit, masigit pa doon. Sapagkat sa langit, ang sabi ko ay wala ng buwan, wala ng araw. Sapagkat ang Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, siya ang liwanag. And doon ang kaluwalhatian. And doon ang tayo'y patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Kaya ito ang hinihingi ng Panginoon. Ano ang hinihingi? Sa ikapat, ang tayo'y pumasok sa walang hanggang kapahingahan. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at palain mo itong patuloy sa aming puso. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.